Okay. Umabot ka sa party mo. Hello. Kalimutan i-like. Pag-usapan natin kung ano ang Subscribe na rin. pinakamagandang dapat nating gawin dito sa sinasabi ng GCash na may extra protection 30 pesos daw. O, di ba? Magandang pag-usapan natin yan. Doon sa mga may GCash pa dyan, kailangan nating malaman to. Okay. O, let's go. Para sa susunod kong mga video, ma-update ko. Sa palagay nyo, maganda ba yung Huwag niyo makalimutan i-like. may extra protection 30 pesos? Pakipindot Ang sinasabi kasi ng GCash ngayon ay susunod kong mga video, kailangan may proteksyon ng ating mga pera dito sa loob ng GCash. Basta tayo mag-send ng pera sa ating mga mahal sa buhay o kung sino man ang ating padadalan, kailangan daw mag-avail tayo ng 30 pesos ng extra protection. Ito, magiging opinion ko lang to. Pero mamaya, pwede nyo naman isulat sa baba yung opinion nyo. No. Kasi mas maganda natin dapat to pag-usapan. Ang dati, meron na tayong pinadadala ng GCash na wala naman tayong problemang ganyan. Dun sa iba, dun sa mga gusto ng mga may binabayarang mga bill, oo, meron. Minsan, meron talaga itong binabayaran. May dagdag na konti lang naman na pera ang binabayad natin. Pero ito, sa simple lang, kailangan mo pang magbayad ng 30 pesos. Pero may paliwanag dito, si Mr. Bangi, yung secretary ng GCash. Pakikita ko sa inyo. Okay? Eto, panoorin natin muna yung panayam kay Chacha ng TV5. Legit siya. So marami pong mga retailers din ngayon ang may agam-agam dito sa bago. Bukod pa doon, sa tinatanungan ng mga users kanina pa na bakit kailangan magbayad kami para maproteksyonan yung aming ipinapadalang pera sa GCash. Yun po ang kanilang punto pa rin hanggang sa ngayon. Naku, salamat DJ Chat. O kasi, di ba sir, i-add ko lang yung pong sinasabi niyong features kanina na OTP and even yung face recognition, bago niyo pa po ilabas, ito pong tinatawag ninyong Send Money Protect, meron na po yun face recognition, OTP, meron na talaga sa GCash yan. Pero ang hindi pa rin mawala-wala sa GCash, yung mga scammers, sandamakmak, napakadami po yan, nagagamit pa rin para makapanloko ng tao. Ang sabi ng iba, hindi po ba dapat yun muna ang inuna ninyo bago po kayo naningil ngayon dito sa mga users ninyo na gustong maprotektahan ng pera nila? Naku, salamat DJ Chano at Manong Ted. No? So una sa lahat, isinin natin yung tanong, yung katanungan. So yung unang tanong, ano po yung ginagawa natin sa mga scam? Lahat po ng features na ginawa natin ay para mapigilan ng pag-scam. Diba? So una, hindi po natin hayaang magamit ng mga ibang users ang ating account sa pamamagitan ng OTP and PIN at Trouble Safe. Ngunit meron po tayong mga hindi maiiwasan. Meron po mga pagkakataon na yung iba ay naibibenta po yung mga accounts nila. Diba? Ito po yung sinasabi namin na kahit anong protection ang ibigay natin dun sa app, kapag ibinigay po ang susi ng bahay, diba? At ibinenta sa iba. So, yun na nga, yun ang sinasabi ni DJ Chacha. Dapat yun muna ang inuuna natin. Inuuna nila na dapat ito talaga yung maproteksyonan nyo talaga yung pera natin sa GCash. So, bakit? Ibig sabihin pala nun, yung mga ganyan hindi pa pala tayo nakakasigurado na ang pera talaga natin dito sa GCash talagang hindi may scam. So bagay, sa totoo lang, matagal na may mga nag-i-scam talaga dyan sa GCash. At hindi nila mabigyan noon ng protection. Para saan ito, hindi dinadagdag nilang protection na 30 pesos pa man din. Pero meron pa ditong pahayag si Ted Pilot. Panoorin pa rin natin.
Opo, number 4. Any delay, interruption, or termination of the GCash transaction due to reasons beyond GCash control, including force majeure and action of the government. Ito pa isa, ha? If the user is unable to perform or complete any transaction due to service unavailability of the SIM provider. GCash is Globe, right? Globe. So, ito ho yun. Ito ho, sinasabi, sa ngayon, ito yung mga walang pananagutan po ang GCash. So, does it follow na kapag nag-avail ka ng 30 pesos, hindi na ito valid itong panuntunan na ito? O ganito pa rin? So ito po ang basic panuntunan. Kapag nag-avail po kayo ng policy, meron po itong additional coverage. And like any insurance po, no, ito po ay napaka-specific sa isang cyber scam or protection. So, ang insurance po nito ay covered. May mako-cover po within the limits of the policy, like any insurance. Meron din po mga hindi po din mako-cover yung policy. Okay, sige. Siguro ho, pinakamaganda rito sa panawagan natin, if you're going to avail of this, please read the manual. read the disclaimer, alright? Para ho ninyo maintindihan lang. O sige. But isa po itong, salamat po, isa lang po itong policy. Maganda po yung mga puntong nilinaw niyo po sa amin. Dahil, uulitin ko po, ang Send Money Protect po ay isang personal cyber insurance policy na nagdudulot ng protection. 30 pesos po, one-time payment for 30 days, at covered po kayo up to 15,000 pesos na transaction. Okay, so yan bang 15,000, pwede po yung accumulated, ano ho? At pwede po, within 30 days. Okay, sige. Sige po, salamat po, Mr. Winsley. And, and kami po yung makikipag... Ayan. Maganda yung sinasabi ni kasamang Ted Pailum na kung hindi ka mag-aabil, kung covered pa rin daw ng protection. So, alanganin, ano. Kaya kailangan tayo mag-avail. At sabi naman ni Mr. Banggit, pag nag-avail tayo, covered na tayo ng insurance. Mag-avail tayo ng 30 pesos, covered tayo ng insurance for 30 days. So, yung insurance naman yun, sinasabi ay 15,000 pesos. Pag nag-avail tayo, covered tayo within 30 days. So, after 30 days pala, di kailangan uli natin mag-avail para patuloy ang ating insurance. Pero yung sinasabi ni kasamang Ted, ay parang hindi pa nasasagot ngayon ni Mr. Banggit. Yung mga hindi nag-avail, parang hindi magiging sagot o wala silang magiging pakialam nando. Kaya kailangan mag-avail muna tayo. Pero ito opinion ko. Kailangan pa ba talaga natin mag-avail? Pero kung hindi tayo sakop ng insurance. Pero bakit kasi, bakit kailangan talaga yung mga ganyan? Dapat bago nila binuo yung GCash na yan. Dapat talagang may protection na. Naka-protection na tayo. Kasi pera yan eh. Kumbaga parang bangko na rin kasi yan eh. Ngayon, parang nagdadagdag tayo ng bayad ng 30 pesos monthly para lang tayo mag-protection. Pero wala tayong magagawa. Wala tayong laban dyan sa kanila. Kasi user tayo. Gumagamit tayo ng kanilang GCash. Pero para sa akin, medyo parang tama. Medyo magsigurado lang din tayo. Kasi may laban tayo. Kung halimbawa ay 50K ang na-scam sa'yo, pero nasa loob ka ng protection, nasa insurance ka. Ang sinasabi lang dito kasi, cover lang nila 15,000 pesos. Ang magiging covered nila. Yun ang maitutulong nila sa atin. Pero kung halimbawa mga 10K na scam sa'yo, pero hindi ko alam kung magkano pa. Hindi rin sinabi kung magkano ang nila. Siguro 15K pa rin yun. 5K, o ma-scam sa'yo, na nasa protection ka,
Sana 15K pa rin. Di siguro, imbestigahan din nila. At yung opinion nyo po, comment nyo na lang po sa baba para malaman po natin. Mapag-usapan natin. So, maligayang araw po sa inyo lahat. Sana meron tayong medyo may dagdag kaalaman tayo. May panlaban na tayo. At kung umabot ka sa parting ito, huwag naman kalimutang i-likes. And subscribe na rin. Pakipindot na rin yung notification bell para sa susunod kong mga video, ma-update po kayo. Salamat!